dito muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Mga kanyusik, ano po ang pumapasok sa isip ninyo kapag napag-uusapan ang kaharian ng Panginoon? Mayroon po ba kayong nai-imagine na itsura ng kaharian ng Panginoon? Naiisip niyo po ba na para itong magarang palasyo? May mga ulap o may mga anghel na nagbabantay? Siyempre wala ni isa sa atin mga kanyusik no, yung makapagsasabi kung ano yung totoong itsura ng kaharian ng Diyos. Pero si Jesus po, baka ilang beses pala niyang dinescribe sa kanyang mga kwento ang tungkol sa kaharian ng Diyos. At isa nga po dyan, ang talinhaga ng buto ng mustasa. Sa Mark chapter 4 verse 30 to 34, sinabi po ni Jesus, saan ba natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinhaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito ay lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito ay nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa ililim nito. Sa talinhagang ito, inihambing po ni Jesus ang kaharian ng Panginoon sa isang butil ng mustasa. Pero bakit kaya mga kanyusik sa isang butil ng mustasa? Napakaliit lang nito. Ano ba ang nais ituro sa atin ng talinhaga ng butil ng mustasa hinggil po sa kaharian ng Diyos? Ipinapaalala po sa atin ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay hindi gaya ng ating iniisip na malaki at magarbo. Ito ay gaya ng butil ng mustasa, nagsisimula sa maliit. Gaya po ng butil ng mustasa, ang kaharian po ng Diyos ay may kakayahang lumago at lumawak sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Ang maliit na binhi kapag naitanim at tinalagaan ay nagiging malaki at mayabong. Ganito rin po ang ating pananampalataya. Maaaring magsimula sa isang munting panalangin, pero kapag ibinigay po natin ang buong tiwala natin sa Diyos, ito po ay lalago at magbubunga. At gaya ng butil ng mustasa na kapag lumago ay may mga ibon ng nakakapamugad sa lilim nito, ang kaharian po ng Diyos ay maaari na rin nating gawing lilim sa mga panahong tayo po ay pagod, nasasaktan o nawawala ng pag-asa. Ito po yung lugar na maaari tayong magpahinga kapag mabigat na ang ating dinadala, kapag magulo ang isip, at kapag hindi na natin alam kung saan po tayo kakapit. Ang kaharian po ng Diyos, mga kanyusik, ay hindi nakikita ng ating mga mata, kundi ito po ay nararamdaman. Ito ay nasa ating mga puso. Nakikita po ito sa tuwing tayo ay gumagawa ng tama, sa tuwing tayo ay nagmamalasakit sa ating kapwa, at sa bawat kabutihan po na ating ipinapakita. Kaya mga kanyusik, sa bawat araw na binibigyan po tayo ng pagkakataon na mabuhay, ay magtanim tayo ng mabubuting gawa dito po sa lupa at lalo pang paigtingin ang ating pananampalataya. Dahil sa pamamagitan po nito, ang kaharian ng Diyos na kahit kasing liit ng butil ng mustasa ay lalago gaya ng isang mayabong na puno sa ating pong mga puso. Sabi nga po sa Matthew chapter 17 verse 20, if you have faith even as small as a mustard seed, nothing will be impossible for you. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.